Hello everyone, welcome muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral about God's faithfulness in trials. Okay? Kaya mag-prepare na po tayong lahat mga kapatid. At umupo tayo sumandali at sa buong pamilya niyo po ay hikayatin niyo po sila na umupo sumandali at mga friends. Okay, so ini-welcome ko po kayong lahat at lang mga disciple ng Jesus Gio Camarin Family. Welcome everyone. At sa lahat din po ng ating mga masugid na taga-subaybay all over the Philippines, all over the world. Welcome everyone. Amen. So ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Nagutanan, ang makasama niyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ng Diyos. So tayo po ay dadako na sa pakikinig ng Word of God. Basahin nga po natin ating Bible muli, ating foundation verse, Lamentation chapter 3, verse 22 to 23. Ang sabi dito, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning, great is your faithfulness, o great is your faithfulness. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Amen? So, purihin ang Diyos. Ang Diyos natin ay tapat. Mga kapatid, sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga kahirapan ng buhay, ang Diyos natin ang tapat. Ang kanyang pag-ibig ay laging sariwa tuwing umaga. Ang katapatan niya ay napakadakila. Purihin ang Diyos. Sabi natin nakaraan sa ating simple introduction, life is filled with challenges and trials. But in the midst of our struggles, yun ang good news. We can find comfort in God's unwavering faithfulness. Amen? And again, His love and compassion renew us every day, reminding us that we are never alone. Hallelujah. Ayan, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Amen. Hallelujah. Kaya anumang makahirapan pinagdaanan natin, wala kang pera, wala kang trabaho, no, don't you worry. Ang Diyos ay Diyos ng himala. Maghimala ang Diyos sa buhay mo, sa buhay natin lahat. Kung ilalagay natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Amen. At sa Kanya tayo mananangan. Amen. So, purihan Diyos. Siya po ay Diyos na buhay. Siya po ay Diyos na makapangyarihan. Kaya nga sabi ng Hebrew 13 verse 5, sabi, huwag kayong magmukhang salapi. Sabi niya, masiyahan kayo kung magkano na sa inyo. Sapagkat sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iwan ni pababayaan man. Amen. So, hindi tayo iwan ng Diyos. Iwan ka man ng mga kaibigan mo, iwan ka man ng mga matalik mong kaibigan o yung mga malapit sa iyo, tandaan mo, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Siyang nangako na tayo iwan ni pababayaan man. Amen? So, ang tao, maraming pangako. Daming pangako, pero ang Diyos, kailanman ang pangako niya na hindi tayo iwan ni pababayaan man, ay tutuparin niya sa iyo at sa akin. Amen? Hallelujah. So, sa buhay natin, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Ang promise ng Diyos, tutuparin niya sa iyo at sa akin. Hindi napapako ang pangako ng Diyos. Kaya nga, sabi nga dito sa ating foundation verse, sabi ron, His compassion never fail. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po pumapalpak. Hindi lumalagpak yung compassion ng Diyos. Siyempre, yung pangako ng Diyos, hindi rin po yan lumalagpak. Ang tao, pag nangako, oo ngayon, pero bukas wala na. Amen. Ang tao nangako, hindi kita iwan, ipabayaan man. Pero pag dumating ng problema, wala na, bye-bye. Ganyan. Marami na pa ako na-experience niyan. Nung araw, yung mga kadikit ko nung araw, wala na. Okay? So, kaya ang gaganda naman po, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay? Yan ang napakahalaga sa lahat. Na hindi tayo iwan, hindi pababayaan. Sa buhay ko, napakaraming nangako sa akin. Okay? Pero kailanman, hindi natupad yung pangako ng tao. Ang pangako ng Diyos ang palaging natutupad sa buhay ko. Yun po ang katotohanan. Napakabait ng Diyos, napakabuti ng ating Panginoon. Amen. So His love and compassion renew us every day, reminding us that we are never alone. Hallelujah.
Okay, so sinasagot natin yung tanong natin sa ating interrogative statement o functional question, how we can lean on God during difficult times. Amen? Sa panahon ng mga pagsubok, paano tayo mananangan? Ha? Hallelujah. So number 1 na nabanggit yung nakaraan sa ating short recap, God's love sustain us. Amen? So ang pag-ibig ng Diyos ang magpapanatili sa atin. So kailangan paniwalaan natin, mahal tayo ng Diyos. Mahal niya ako, mahal tayong lahat. He sent His only begotten Son, Jesus. Hallelujah. So sabi ng John 3:16, upang sino man sa Kanya sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Romans 5:8, mga kapatid, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Kahit sa panahon na tayo ay papunta sa impyerno, tayo makasalanan. Ano sabi ng Bible? Pinadaman niya. Pinadaman niya ang kanyang pag-ibig sa iyo, sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Nang mamatay si Kristo sa krus para sa atin. Noong tayo'y makasalanan pa. Di tayo pinabayaan ng Diyos. Lahat tayo papunta sa impyerno. Pero makita natin yung pagmamahal niya. Nandyan. Niya tayo iniwan, pinabayaan man, mga kapatid. Amen. So ang pag-ibig ng Diyos po magpapanatili sa atin. Kahit anong problema ang mga ma-encounter mo, pag naniniwala kang mahal ka ng Diyos, ha? Sure. At manatili kang matatag. Amen. Wala mang magmahal sa iyo sa paligid mo. Ha? Mamuhi man sa iyo ang buong mundo, tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya don't blame yourself. Ha? Hallelujah, huwag kang mag-self-pity. Sabihin mo, wala nang nagmamahal sa akin. Ha? Take note, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Ganun katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Binigay niya si Jesus. Napako sa krus. Nilatigo. Namatay siya para sa iyo, para sa akin. Kaya pag naniwala ka, na love ka ng Diyos, kahit anong problemang dumating sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos ang magpapanatili sa atin. Manatili tayong matatag. Manatili tayong naglilingkod sa Panginoon. Amen? Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Ang katibayan na mahal tayo ng Diyos. Sinabi ko na sa inyo, namatay si Jesus para sa iyo, para sa akin. Siyang naghirap para hindi ka na maghirap, para hindi tayo maghirap. Dapat tayo mapapako sa krus dahil tayo mga makasalanan. Amen? Dapat tayong lalatiguin dahil tayo makasalanan. Dapat tayong lalagyan ng koronang tinik dahil tayo makasalanan. Pero dahil sa magmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin, inako ng Panginoong Hesus ang kahirapang iyon para hindi na ikaw maghirap, hindi na tayo maghirap. Amen? Anong tawag dyan? Ang tawag po dyan ay divine exchange. Ang banal na pagpapalitan. Amen? Inako ng Diyos ang kahirapan natin para ikaw ay hindi na maghirap, para tayo hindi na maghirap. Amen? Yan ang tawag na divine exchange. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Even nung nilikha ng Diyos ang buong mundo, anong unang nilikha ng Diyos? Hindi tao. Anong unang nilikha niya? Nilikha niya lahat ng kailangan ng tao. So ganyan tayo kamahal kasi alam niya ang tao mareklamo. Ha? Ano kaya kung nilikha ng Diyos ang tao muna tapos wala pang ilaw? Wala pang liwanag. O ano sasabihin ng tao? Ang dilim-dilim naman. Di ba? So ano kaya kung nilikha ng Diyos ng tao, wala pang pagkain? Ano sabihin ng tao? Nagugutom na ako, walang pagkain? Ha? Ano unang ginawa ng Diyos? Ano unang nilikha ng Diyos? Yung katibayan ng mahal tayo ng Diyos. So una, nilikha niya ang liwanag. Di ba? Sabi ng Genesis 1:1, anong sabi doon? Nang likhay ng Diyos ang buong mundong ito, dilim ang bumabalot sa kalaliman. Umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. God said, let there be light. And there was light. Hallelujah. Kung magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Kailangan natin ng liwanag kasi pag lumakad tayo madilim, mahirap. Di ba? Yun ang katibayan ng mahal tayo ng Diyos. Hindi lang yung nilikha ng Diyos ang liwanag, nilikha niya yung lupa para tayo ay diyan tayo manahan. Dagat. Anong mayroon sa dagat? Nilikha niya yung mga isda para pang ulam natin.
Lumikha siya ng mga halaman, mga gulay na kinakain natin, pang-ulam natin. Amen? Mga ibon sa impapawid, lahat. Nilikha muna ng Diyos ang kailangan ng tao. Bago niya tayo likhain, sabi sa book of Genesis chapter 1, verse 26, binalak ng Diyos likha ng tao. Sabi niya, ngayon lalangin natin ang tao. Gawin natin siyang kawangis natin. At siyang mamamahala sa lahat ng mga creation ng Panginoon. Amen? So, yun po, diniklara pa lang ng Diyos yun, nalilikha niyang tao. Pero, sa tindi ng pagmamahal ng Diyos sa atin, umaksyon siya. Hindi lang siya nagsalita ng likha ng tao. Anong ginawa niya? Kumuha siya ng putik. Imagine mo. Hinulma niya yun. Hinugisan niya. Nilagyan tayo ng mata, ilong, bibig, tainga. Lahat ng mga parts and organs sa katawan natin. Nilagyan ng Diyos. Special ang creation ng Diyos sa iyo at sa akin. Katibayan na mahal tayo ng Diyos. At pagkatapos, hiningan niya tayo sa ilong. Genesis 2 verse 7, ang sabi ng Bible, nang likhay ng Diyos ang tao mula sa alabok, then hiningan tayo sa ilong, then nagsimula tayong mabuhay. So meaning, ang hininga natin, ang buhay natin, hiram lang sa Diyos. Amen? Ganun katindi ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Amen? Yun yung unang-unang o pangalawa na katibayan na mahal tayo ng Diyos. Una, create mo ng Diyos lahat ng kailangan ng tao. Pangalawa, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, and then umaksyon siya. Genesis 2 verse 7, hiningan tayo sa ilong. Okay? Ganun katinding pagmamahal ng Diyos sa atin. And then after nalikha ng Diyos ang tao, anong ginawa niya? Dinala niya tayo sa Garden of Eden. Katibayan na mahal tayo ng Diyos. Anong ginawa niya o anong gagawin niya sa Garden of Eden? Sa Genesis 2 verse 15, ano sabi ng Bible? Pagkatapos lakay ng Diyos ang tao, nilagay niya sa Garden of Eden upang alagaan at pagyamanin. Wow! Alagaan, So ibig sabihin, nandun yung pagmamahal ng Diyos. Inaalagaan tayo ng Diyos araw-araw. Kaya wag mong maliitin ang sarili mo. Huwag kang mag-self-pity. Kung sabihin mo walang nagmamahal sa'yo, hindi ka na mahal ng mga kaibigan mo. Yung mga malapit sa'yo, iniwanan ka na, don't you worry. Mayroong matinding nagmamahal sa atin. Taas noo kang lalakad. Dahil mayroong Diyos na nagmamahal sa'yo, nagmamahal sa akin. Amen? Yan po ang aking yan po yung aking standard of life. Amen? Wala man magmahal sa akin, may nagmamahal sa akin. Ang Diyos na buhay. Nandyan siya. Yun ang sinabi ni Haring David sa Psalms 37. Ano sabi ni David? Iwanan man ako ng aking mga magulang, may Panginoon pa akong maasahan. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So sa mundong ito, walang forever. Kaya huwag mong ilagay sa tao ang iyong pananampalataya na pag hindi mo nakita o pag nakikita mo yung hinahangaan mo, malakas ang pananampalataya mo, pero pag nawala na, wala nang hina ka na, nagbabackslide ka na. Kasi ang tao sa mundo, walang forever. Paano kung yung sinasampalatayanan mo yung tao, yun ang nagpapalakas sa'yo? Paano pag nawala? Walang forever sa lupa. Kaya napaka-importante ang ating 100% na pagtitiwala ay sa Diyos. Amen. Hallelujah. Siya yung nagpapalakas sa atin. Ating Panginoon, siya nagmamahal sa atin. Amen. Hindi mo lang yung maramdaman ng parang niyayapos kang ganun, pero sa totoo lang po, yakap-yakap tayo ng Diyos. Ng kanyang pag-ibig sa atin. Hindi nagmamaliw. Laging sariwa tuwing umaga. His compassion never fail. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Yan ang Diyos natin. Amen? So yun mga katibayan ng mahal tayo ng Diyos. Amen? Likha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Amen? Purihin ng Diyos. Yun po yung unang-una na nabanggit natin nakaraan. Nadagdagan lang po natin ng kapahayagan. God loves sustain us even times of trials. Amen? Purihin ng Diyos. So, sabi nga, nothing can remove us
from His love. From the love of God. Okay, so pangalawa, how we can lean on God during difficult times. Amen. Second, daily renewal of strength. Hallelujah. Take note, each day, God offers us new grace and strength to face the challenges ahead. Amen. Each day, God offer us. So bawat araw ay inaalok tayo ng Diyos ng bagong grasya, kalakasan, para harapin ang mga hamon na nasa hinaharap natin. Amen. And take note, we are reminded that we can rely on Him for renewed hope and energy. Amen. So we are reminded, pinapalahanan tayo that we can rely, na tayo ay umasa, magtiwala. Kanino? Sa Kanya, sa ating Panginoon, for renewed hope and energy. Amen. Para sa pagpapanibagong pag-asa at lakas. Amen. Purihin ng Diyos. Kaya dapat huwag mawala yung ating pagtitiwala sa Diyos. Ano sabi ng Isaiah 40 verse 31? But those who hope in the Lord will renew their strength. Hallelujah. So they will soar wings like eagles, and they will run and not grow weary, and they will walk and not be faint. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang mga nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Amen? Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. So, yun po yung mga nagtitiwala sa Panginoon. Take note, this speaks to the promise of His renewal. Amen? So, yun po yung pangalawa, mga kapatid. Hallelujah. So, how can we lean on God during difficult times? First, God loves sustain us. And the second, daily renewal of strength. Amen? Purihin ng Diyos. And lastly, dito naman tayo magtatapos. Embracing God's faithfulness. Amen? Embracing God's faithfulness. Meaning, tanggapin natin, yakapin natin ang katapatan ng Diyos. Yun yung ating dapat gawin para anumang problema, pagsubok ang ating pagdaanan. Amen? Pag niyakap natin ang katapatan ng Diyos, ang kanyang pagmamahal sa atin, tanda natin, hindi tayo kailanman mawawala sa Panginoon. Kaya nga iba nagbabackslide. Bakit? Hindi na niyayakap yung katapatan ng Diyos. Tanda natin, God is faithful. Siya'y tapat sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Kaya nga sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Amen? Yan ang Diyos natin, mga kapatid. Napakabuti niya. Kaya dapat natin siyang pagtiwalaan, mga kapatid, ang ating Panginoon. I will never leave us nor forsake us. Yan ang Diyos natin. Napakabuti niya sa ating mga buhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya mga magulang at mga kapatid, huwag tayong mag-alala. Ang Diyos ay nariyan. Amen? Anong sabi niya sa Isaiah 43? Mayroon siyang magandang pangako sa atin. Sabi niya, Israel. Ha? Pwede niyo pong palitan yung pangalan ng Israel. Charlie. Okay, kaya manong pangalan mo. Ha? Ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Eh, sino bang lumikha sa atin? Yung Israel, yun ay bayan ng Diyos. Amen? At kailanman ay hindi pinapabayaan ng Diyos ang Israel. Until now. Amen? Hindi pinapabayaan ng Diyos ang Israel. Kahit araw-araw humaharap sila sa labanan. Hallelujah. Walang katigil-tigil, labanan ng labanan. Pero kailanman, hindi matalo-talo ang Israel.
Maraming nagtatakang burahin ng Israel. Pero kailanman hindi nila kayang burahin ng Israel. Bakit? Sino mang kakalaban sa Israel, ang kalaban nila ay ang Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang lumikha ng Israel, ang Diyos. Bayan ng Diyos yan. At walang sino man pwedeng gumalaw sa bayan ng Diyos. Sabi nga ng Bible, ang sino mang magmahal sa bayang Israel at sino mang magpala, mamahalin niya at pagpapalain. Kaya ang dapat natin gawin, i-bless natin ang Israel. Panalangin natin ang Israel. Mag-release tayo ng blessing sa Israel. Pag ginagawa mo yan araw-araw, ikaw at ako ipagpapalain ng Diyos. Pangako ng Diyos yan eh. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, Israel, Charlie, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa'yo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Purihin ang Diyos. Tayo ipag-aari ng Diyos, mga kapatid. Anong sabi niya sa verse 2? Sa Isaiah 43, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Hallelujah. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Purihin ang Panginoon. Sapagkat ako si Yahweh, na yung Diyos, ang banal ng Diyos ng Israel, na yung tagapagligtas. Amen. Purihin ang Diyos. So, ang ating tagapagligtas ay walang iba kundi ang Diyos na buhay. So, nandyan ang Panginoon. Kailangan embrace natin. Embrace God's faithfulness. Amen? Yakapin natin ang katapatan ng Diyos. Yakapin natin ang pagmamahal ng Diyos. Yakapin natin ang salita ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Take note, acknowledging God's faithfulness helps shape our perspective from our problems to His power. Amen? So, ang pagkilala sa katapatan ng Diyos, tumutulong upang mabago ang ating pananaw mula sa mga problema patungo sa Kanyang kapangyarihan. Amen? And take note, by remembering past victory, so we can trust Him for our current situation. Amen? So, mga nagdaang tagumpay mo, huwag mong kalimutan, alalahanin mo. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. At kung paano mo napagtagumpayan yung mga nakaraan, mga tagumpay sa buhay mo, alalahanin mo, anumang current situation mo ngayon, may problema ka, pagtatagumpayin ka rin ng Panginoon. He will never leave us nor forsake us. Amen? Purihin ang Diyos. Psalm 77 verse 11 to 12, sabi ng Bible, I will remember the deeds of the Lord, sabi ni David. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. So dapat bulay-bulay natin yung mga magagandang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Huwag mong bulay-bulayin yung mga problema mo. Hindi yun makakatulong sa buhay mo. Lalo ka lang panghihinaan ng loob. Amen? Pero pag binay-bulay-bulayan mo yung mga himala ng Diyos na nangyari sa buhay mo, meditate natin yung kabutihan ng Diyos, lalo kang lalakas. Amen? Meditate mo ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Haring David, kaya aking babalikang gunitain ang ginawa. Ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni David. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. I believe marami nang ginawang Diyos sa buhay mong magaganda. Ako, sa buhay ko, maraming ginawang Diyos na magaganda. Amen? Meditate natin yan. At yun ang magpapalakas sa atin. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Amen? So si David, humarap ng napakaraming problema po yan. Pero, lahat ng problema niya, na-overcome niya. Amen? Kaya sabi ni David, kanyang bubulay-bulayin yung mga ginawa ng Diyos. Paano niya tinalo si Goliath? Sa pamagitan lamang ng tirador. Samantalang si Goliath, magiting naman dirigma. Amen? So, nire-recall ni David kung ano yung mga himala na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Amen? So, yun ang magpapalakas sa atin. So, ganun din naman, ikaw at ako. Huwag mong bulay-bulayin yung mga nakaraan na mga kabiguan sa buhay mo.
Huwag mo nang bulay-bulayin yun. Yung mga masasamang ginawa sa'yo ng kapwa mo, hindi makakatulong sa'yo, lalo ka pang may stress. Ha? Bulay-bulay natin yung mabubuting ginawa ng Diyos sa buhay natin. Bulay-bulay natin ang kanyang salita. Di ba? Sabi nga ng Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth. You shall meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written in it. And then you shall make thy way prosperous. Amen? Para magtagumpay tayo sa buhay na ito, bulay-bulay natin ang Diyos, ang kanyang mga himala, ang kanyang mga salita. Amen? Sure, ang buhay natin ay magiging mapayapa. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Take note. Sa ating pagkatapos, okay? Or reflecting on His faithfulness strengthens our faith. Yan. Take note natin yan. Reflecting on His faithfulness strengthens our faith. Amen? Pagbubulay-bulay sa kanyang katapatan, papalakas ng ating pananampalataya. Okay, in our conclusion, in times of trial, take note, we can find solace. Amen? Solace, that means kaginhawaan. In God's incredible faithfulness and love. Purihin ang Diyos. So sa panahon ng mga pagsubok, mga kapatid, makahanap tayo ng kaginhawaan. Purihin ang Diyos. In God's incredible faithfulness. Yung parabagang hindi mo kapanipaniwalaan yung katapatan ng Diyos, pero dapat mong paniwalaan kasi kamangha-mangha ang katapatan ng Diyos sa atin. And take note again, He sustains us, renew our strength, and invites us to embrace His promises. Yun po ang Diyos natin. Kaya tayo papanatilihin. Okay? Araw-araw, tayo ay makaranas ng bagong lakas. Amen. Hallelujah. At inaanyayahan niya tayo na yakapin natin ang kanyang mga pangako. So, embrace His promises. So, ano yung application natin dito sa ating pag-aaral? Let us remember that every morning brings new mercies, and we can trust Him to carry us through any storm. Amen? Lean into His faithfulness and watch how He transforms your trials into testimonies of hope. Amen? So, yun ang dapat natin gawin, mga kapatid. Lean into His promises. So, magtiwala tayo. Manangan tayo sa kanyang mga pangako, sa kanyang katapatan. And watch. Masdan natin, tingnan natin how He transform, kung paano na baguhin yung mga pagsubok natin patungo sa mga patutuo ng pag-asa. Amen? Purihin ang Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan natin, malaking problema ang kinakarap mo yon, pasalamat ka. Hindi ka magkapasalamat dahil sa laki ng problema mo. Magpasalamat ka dahil may Diyos na malaki kaysa sa problema mo. Amen? At tandaan po natin, sa likod ng mga problema natin, pag hindi ka susuko, nandoon po ang tagumpay. Nandoon po ang pagpapala. Nandoon ang matinding himala ng Panginoon. Kagaya ni Job. Si Job dumaan ng matinding problema. Hindi siya gumiba. Hallelujah. At nagalit pa sa kanyang asawa ni Job. Sabi ng asawa niya, sumpain mo na nga ang Diyos mo nang mamatay ka na. Wala na siyang kakampi. Pero kailanman, hindi siya umalis sa Diyos. Nanatili siya sa Panginoon. Kahit sa tindi ng problema niya. So, ano po ang nangyari? Nanalangin lang si Job. Bandang dulo, mga kapatid. Ha? Naging blessing pa si Job sa kanyang 3 kaibigan. Amen? O sa halip na magmukmuk ka, mag-pray ka sa maging blessing ka sa mga kaibigan mo. At anong ginawa ni Job? Pinag-pray niya yung 3 niyang kaibigan.
Ano nangyari? Binalik ng Diyos ang lahat ng mga nawala sa kanya. Triple pa. Hallelujah. Bakit? Kasi si Job hindi umalis sa Diyos. Hindi siya nag-backslide, hindi niya sinisi ang Diyos. Nanampalataya siya sa Diyos. Nanatili siyang matatag. Bandang dulo, sa tindi ng problema niya, nasa likod pala ang matinding pagpapala. At sabi ng Bible, higit pang pinagpala si Job nung kapanahunan niya. Hindi higit pa siyang pinagpala sa bandang huli ng buhay niya. Amen? Pinagkaluban pa siya ng 7 anak o mas marami pang anak na mas magaganda pa. Ibig sabihin, mas matinding blessing ang dumating kayo. Bakit? Hindi siya gumiba. Kaya kapatid, ano ang problema pinagdaanan mo ngayon? Huwag kang give up. Nasa likod doon ang matinding himala at pagpapala. Amen? So God bless po sa lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen? So lagi nating tandaan, lean into His faithfulness, His promises, and watch how He transform your trials into testimonies of hope. Amen? Purihin ang Panginoon. Yun po yung ating pinag-aralan. Okay? So, God's faithfulness in trials. Amen? So, ang ating short recap, how can we lean on God's during difficult times? First, God loves sustain us. Amen? And second, daily renewal of strength. And third, embracing God's faithfulness. Hallelujah. So, yakapin natin ang katapatan ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos. Ay, mukot mo na lang, Lord, thank you sa palala mo sa iyong salita sa oras na ito. Pagpalain mo lahat na nakinig ng salita sa oras na ito. In Jesus' name. Taas lang po natin ating kamay. Sabi natin maiksing panalangin ito. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, mahal mo ako. Sa oras na ito, humingi ako ng tawan sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako at linisin mo ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoong tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako lang po manalangin, Lord, pagpalain niyo po lahat ng tumanggap sa iyo. In Jesus' name, lubos ang kailang makilala sa malalim at bibliyang kaparanan. At ganoon din, Lord, lahat na nakinig ng salita, i-bless na rin po silang lahat. Ano man ang kailang pangailangan, spiritual, physical, financial, material, emotional, katagpuin niyo po, Diyos. Pangalan ni Jesus. Father, we thank you. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. So again, sa ating pong mga maikling palaala, so iniimbita ko po kayo every Sunday, 9 o'clock in the morning. Doon lang po yan sa my number 500 number 500 Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. Harap lang po yan ng Elevate Town Center. At sa may Hillcrest Gate 2, sa ibaba po ay mayroon po kayong makikitang building doon na 3rd floor. Sa baba po City Savings Bank, nasa 3rd floor lang po tayo. Mga kapatid, so every Sunday 9 o'clock in the morning ginaganap po natin ating Sunday service celebration. Ganon din po ang ating panalangin on site every Saturday 8:30 in the morning, at Wednesday sa ating panalangin din po through online 8 o'clock in the evening. At ganoon din po sa ating midweek service every Thursday 6:30 p.m. Tuloy-tuloy po ang ating midweek service through Jesus Christ Saves Global Outreach Church FB Live. So mag-like po tayo at mag-share. Amen. So purihin ng Diyos. Lord, thank you sa oras na ito, sa lahat po ng mga natutunan namin sa salita na hindi ito mawala sa aming puso, Panginoon. I-apply namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Pagpalain niyo po, Diyos, Lord, ang bawat nakinig ng salita sa oras na ito. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless everyone. Bye-bye.